our adoration and worship this morning. Once again, we thank you that you have brought us here for no other reason than to worship your Son, the Lord Jesus Christ, the Trinity, who have given us salvation and grace, that we rejoice today for the fact that we are your children. Kahit hindi kami karapat-dapat, inabot niyo po kami. And this is the very reason why we exist, we live, and we worship. So today, Lord God, as we continue our series on the Ten Commandments, we pray, Lord, that you will continue to make us holy. Continue, Lord God, to guide us through the truth of your moral laws. Continue to feed our souls, Lord God, with the graciousness of your Son. That indeed, if we fall, we still have this grace that we could come back to you. When we repent, we receive your forgiveness and cleansing. Thank you, Lord God, that this is very important for us, the gospel. Panginoon, dalangin ko rin po, Lord, ang mga puso ng bawat isa na ihanda mo kami sa umagang ito. Open our hearts to receive your word na hindi nagbabago, hindi lilipas, hindi magwawakas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So we are on our 6th commandment. We're done with the first 5. At nandito tayo sa utos na you shall not murder. Huwag kang papatay. Isa po sa pinakamasakit na karanasan ng tao na mawala ng mahal sa buhay dahil sa pagpatay ng ibang tao. Sabi nga kung sasakit mamatay ang iyong mahal sa buhay, madaling tanggapin. Pero yung kitilin ng buhay ng iyong mahal sa buhay, sa edad na dapat siya'y nabubuhay pa hanggang sa ngayon, ito po ay masakit. Abril taong 1991, ang aking ama habang siya'y nagluluto sa loob ng aming bahay, ay wala pong habas na pinatay ng kanyang nakainuman. At naisugod pa po siya sa ospital, ngunit binawian din siya ng buhay sa edad na 45. Wala po sa bahay ang aking ina at ang aking mga kapatid nang mangyari ang pamamaslang na yon. That was 1991. Maging aking may bahay, ang aking biyanang lalaki ay pinaslang din. Ako naman po nung mga panahong yon, at the age of 20, nasa Maynila, nag-aaral po ako sa gabi at nagtatrabaho sa araw. At nais ko pong maging isang abogado. Ako po ay nakapasa na ng entrance exam sa PUP, Political Science, at handa na akong mag-enroll at handa na akong pagtapusin ang aking sarili habang ako nagtatrabaho sa gabi at mag-aaral sa araw. Subalit, dahil sa pangyayaring ito, wala akong nagawa kundi bumalik sa Batangas, harapin ang matinding problemang ito, ipursige ang kaso sa RTC ng Batangas City. Nag-file kami ng murder case laban sa pumatay sa aking ama. At isa sa pinakamabigat na hindi pa rin namin matanggap ay yung ang papatay sa iyong ama ay pinsang buo niya. Napakabigat po na dalahin sa aking puso ng mga panahon na yon bilang panganay na anak at nag-iisang lalaki. At simula noon, wala po akong naisip kundi paano ako makakaganti. Sapagkat hindi lamang apektado ang aking buong pamilya, kundi yung mga pangarap ko sa buhay ay pinigil ng kamatayan ng aking ama. Paano mahuhuli ang taong pumatay sa aking ama? Yun po yung wala akong ibang inisip ng mga panahon na yan. At the age of 20. At the age of
21, ako po ay naimbita sa Bible study sa church, Abcop Church sa Cuenca, Bible Christian Church. Bible study ito ng mga kabataan. And I didn't know na yun na po ang simula ng pagbabago ng Diyos sa buhay ko. Nakakilala po ako sa Panginoon in year 1991, that was February. And then in year 1992, the following year, I got baptized sa edad na 22 years old. And I became an active member of Cuenca Bible Christian Church while I was working at Philippine Christian Literature Incorporated. And I served in the music ministry for many years in Cuenca Bible Christian Church. And I also involved myself in outreach ministries. And I was also able to help plant a church in our place na ngayon malaki na po yung gawain doon on those particular years. And kalaunan, I was able to preach. And then, before I was called to Japan, I was already preaching. Kung hindi po ako kinahabagan ng Diyos, malamang po ay nalabag ko ang ika-6 na utos na nagsasabi, "You shall not murder." Literal, napapatay ako. I was not able to do that because nung po ako ay mag-apply bilang sundalo as a military, they found out that I was not qualified to train becoming an Air Force. Why? Because of my heart condition at the time. You know why I applied to the military? Because I just would like to have a gun. And I will be the one to look for the one who killed my father, and I will be the one to avenge. So praise God, because of His great love and mercy to me, it did not happen that way. So today we will discuss the 6th commandment, "You shall not murder," in Exodus 20 verse 13. Huwag kang papatay. Ang Bible po ay mayroong record kaagad ng pagpatay, even in the very start ng civilization ng tao. We could find that in Genesis chapter 4, the firstborn of Adam and Eve, si Cain, killed his brother Abel dahil lamang sa pagkainggit, or most especially kawalan ng faith at pagpapahalaga sa Diyos na lumikha sa kanilang dalawa. Ito po yung ikalawang na italang nakikitang kasalanan sa aklat ng Genesis. Sumunod ito sa pagkain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Subalit bago pa po ang aktual na pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, naghahari na ang kasalanan sa kanyang pagkatao. Katulad ng lahat ng tao, si Cain ay nagtataglay ng kasalanan ni Adan na kanyang ama. Kabilang po tayo dyan. Mahalaga po sa pag-unawa na ika-6 na utos na ito ang nagaganap sa kalooban ni Cain bago ang kanyang aktual na pagpatay sa kanyang kapatid. Sapagkat bago ang pagpatay ni Cain, mayroon na pong likas na kasalanang naninirahan sa kanyang puso na siyang nag-udyok upang gawin niya sa kanyang kapatid ang pagkitil ng buhay. We read in Genesis 4 verse 6 to 7, sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagalit at bakit nagngingit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito." Kaugnay ng utos na ito na huwag kang papatay ng kapwa, ay ang mga kasalanang nananahanan sa puso na siyang nag-uudyok upang pumatay ng kapwa-tao. At ang pagpatay ay bunga na lamang ng mga nabubuong kasalanan sa kalooban. Ang pagpatay ay siyang panlabas na manifestation ng kasalanang naguugat sa puso. Ano po kaya sa ating palagay ang layunin ng 6th commandment, "You shall not murder"?
ang utos na huwag pumatay ng kapwa-tao. Ano kaya yung layunin ng Diyos? Bakit ibinigay niya sa kanyang bayang Israel ang kautosang ito? At para din sa ating mga mananampalataya sa ilalim ng biyaya. Ang layunin, the purpose why God gave this command is this, upang hindi sakta ng tao ang kanyang kapwa-tao. Not to harm our fellow human being who is also created in God's image. So the theological basis for not killing people is this, in Genesis chapter 9 verse 6. It says, ang sinumang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa. Bakit? Sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. This is the theological basis for not murdering anyone. Ang salita pong murder, or sa Tagalog ay pagpatay sa isang tao, ay, ang salitang ginamit dyan sa Hebreo ay rachak. Ito pong rachak na ito ay hindi po ginamit bilang salita sa isang pagpatay ng hayop. In other words, the word rachak or the Hebrew rachak, ang hirap ibigkas, ay ginamit talaga na merong intensyon na pumatay ng kapwa, at ang kahulugan nito literally to dash in pieces. Durugin ang isang tao. Kabilang sa pagpatay na tinutukoy dito ay ang kamatayan ng kapwa ng dahil sa kapabayaan at walang pag-iingat on the part of nakamatay. So kahit hindi sinasadya, the word rachak was also used. Halimbawa, yung sa Deuteronomy 19 verse 4 to 5 at saka sa verse 6, yung last part ng verse 6, Deuteronomy 19, ito ang tuntunin ukol sa sino mang nakapatay ng tao nang hindi sinasadya o hindi dahil sa away. Halimbawa, sino mang nagpuputol ng kahoy sa gubat, tumilapon ang talim ng kanyang palakol at tinamaan ang kasama niya, kung namatay ang tinamaan, ang nakapatay ay maaari magtago at manirahan sa isa sa mga lungsod na ito. Sabi pa sa huling bahagi ng verse 6, hindi dapat patayin ang sino mang nakapatay sa ganitong paraan sapagkat hindi naman dahil sa alitan at hindi rin sinasadyang pagpatay. So kung merong aksidente nakamatay ng kapwa Israelita, itong nakamatay na hindi sinasadya, he has to flee to one of the cities of refuge para hindi siya ma-avenge o habulin ng mga kamag-anak ng kanyang napatay. And then for a certain period, ay pwede siyang bumalik sa kanyang pinanggalingang lugar. So ang rachak na Hebreo salita tungkol sa murder ay hindi kailanman ginamit din sa mga pagpatay sa panahon ng digmaan. We know what when we read the Old Testament, we could find lots of war. Diba? Kahit mismo yung mga bata, matanda, babae, buntis, napapatay. But this word rachak was not used during the war. So, anong layunin ng ika-6 na utos? Ay ito po, to preserve the life. Dahil, bakit kailangan i-preserve ang life ng tao? What is in the life of a man that needs preservation? Yun nga po ang theological basis, because ang buhay ay sacred. Sagrado ang buhay ng tao dahil sa pagtataglay niya ng image ng Diyos. That man was created according to the image and likeness of God. And man was God's representative on earth, bearing God's image. All of us, we bear God's image. Even the unbelievers, they bear God's image and likeness because all men, lahat ng tao, all men are created that way. Kung kaya ang purpose ng utos na ito ay to preserve life, kaakibat din po ng utos na ito is to do anything and everything that we can to save anyone from any event
that may endanger their lives. So yun po, kaakibat din yung pagliligtas sa iba na sila hindi mapapahamak. We are not to harm people. Instead, we are to be instruments in saving lives as the Lord gives us opportunity. In Heidelberg Catechism, in question 105, it says, "What is God's will for you in the sixth commandment?" Ano daw po ang kalooban sa atin ng Diyos sa ika-6 na utos? Ang sagot ng Heidelberg, "I am not to be belittle, hate, insult, or kill my neighbor, not by my thoughts, my words, my look or gesture, and certainly not by actual deeds. And I am not to be party to this in others. Rather, I am to put away all desire for revenge. I am not to harm or recklessly endanger myself either. Prevention of murder is also why government is armed with a sword." So ano ang sagot? Ano yung layunin? Ano ang kalooban ng Diyos sa ika-6 ng utos? Ayon sa Heidelberg, hindi ko dapat maliitin, kapuotan, insultuhin, o patayin ang aking kapwa. Hindi sa pamagitan ng aking mga iniisip, aking mga salita, aking hitsura o kilos, at tiyak na hindi sa pamagitan ng aktwal na mga gawa. At hindi ako dapat maging bahagi ng ganitong krimen sa iba. Sa halip, dapat kong iwaksi ang lahat ng pagnanais na maghiganti. Hindi ko sasaktan o walang ingat na ilalagay sa panganib maging ang aking sarili. At ang pag-iwas sa pagpatay ay siya ring dahilan bakit ang pamahalaan ay nagpaparusa. Here we find na ang sixth commandment ay nagbabawal sa atin upang maliitin, kapuotan, insultuhin, o patayin ang ating kapwa sa pamagitan ng ating mga iniisip sa kanila, salita sa kanila, pagkilos, at mismong aktwal na pagsasagawa ng pagpatay. Na ang mga gumagawa sa atin ng masama ay ating ipapaubaya sa kamay at hustisya ng ating Diyos at sa batas ng pamahalaan upang hindi tayo gumanti ng parehong kasamaan sa kanila. So yun po yung kalooban ng Diyos sa ating mga mananampalataya. At sakop din po ng kautosang ito ng huwag papatay ay ang ating pag-iingat mismo sa ating sariling katawan. Na huwag nating ilalagay ang ating sarili sa isang panganib na malapit sa kapahamakan at sa disgrasya. Kaya nga po, nang mapansin ko po, halimbawa, na worn out na yung ating goma ng L300, kailangan po nating palitan ng bago, ay talagang ako ay nagsabi sa leadership na kailangan natin na palitan. Bakit po? We don't want to compromise the safety of anyone who will ride. Kung alam mo na kalbo na iyan at wala kang ginawa, at something happened along the way, bumaligtad yung van at nakabangga ng ibang tao at nagkaroon ng kasawian, you will be responsible somehow. For that matter, if you know that you could do something to prevent the thing to happen and yet you did not do anything. Kaya importante po yan. So hindi po yung overprotection tayo sa ating mga anak. Lagi natin silang pinapaalalahanan, lumayo sa ganun, lumayo sa ganyan, lumakad sa laban lumalakad, huwag magse-cellphone. Naglalakad sa pedestrian, ihawak ay cellphone, huwag ho ganyan. Don't put yourself in danger. That is part of that commandment to us. Okay? So, hindi rin po natin dapat kitilin ang ating sariling buhay. So, I'm going to talk partially about suicide. Sino sa inyong nagkaroon ng ganitong karanasan? May suicidal tendency. I got one already when I was very young
Dahil siguro sa hirap ng buhay. Ano? Anyway, yung pagsusuicide ay kasama dito. You shall not murder. Huwag mag-suicide. Ito ay labag sa ika-6 na utos. Wala tayong karapatang kitilin ang sariling buhay. Wala tayong karapatang pasakitan or pahirapan at saktan ang ating sarili. And you know why people commit suicide? Because they would like also to inflict hurt and bitterness and guilt sa kanilang iiwanan. Nakakita kayo ng nagsusuicide, nag-iiwan ng suicide note at sinisisi kung bakit ginawa yon, yung kanyang ama, kanyang ina, yung kanyang girlfriend, boyfriend. So we should not commit suicide. Kahit na napakabigat ng buhay. Why? Because you are created in God's image and likeness. And your life is sacred before our God. At nakakalungkod po na marami po sa mundo ang nagkukumit ng suicide. At dumarami po dito ang bilang ng mga youth, mga kabataan. Ayon po sa World Health Organization, meron pong 700,000 annual suicides na nangyayari sa buong daigdig. And for that matter, Tavisan is here. He could testify that in Japan, especially in year 2023, 2 years ago, there was an increase of suicide rate among the youth, among the elementary and high school students. 513 young people in Japan committed suicide. They are high school students, elementary students. And the reason is this. Number 1, bullying. Kasama ang internet bullying. Academic pressure at school. Masyadong dibdib sa pag-aaral. Social isolation. And even internet addictions. And having dysfunctional families. Karaniwan naman ganun. Pag dysfunctional ang family, hiwalay ang mga magulang, hindi nagkakasundo ang mga magulang, away dito, away doon, what will be the impact of that to their children? Di ba? Dysfunctional families, yan po yung dahilan. Imagine, 513 Japanese young people committed suicide because of bullying and other pressures. Ganon din naman, ayon sa isang article na nilathala ng National Library of Medicine, last year po ito, December 27, 2024. Sa Pilipinas po ay ganito. Particularly sa Eastern Visayas region, kasama na dyan ang Tacloban. In year 2023, ayon sa National Library of Medicine, mayroon pong 95 cases of suicides among the youth according to the Department of Health as published in Philippine News Agency by Mr. Sarwell Meñano in February 13, 2024. Imagine, 95 suicides happen in Eastern Visayas region. At ayon po kay Dr. Arlene Grace Rosal, Senior Medical Officer ng DOH Managed Eastern Visayas Medical Center, Department of Psychiatry, sa Eastern Visayas ay 1 out of 10 students seriously attempted to commit suicide. Is this alarming? Nakaka-alarma to, no? Nakaka-alarma to, mga kapatid, mga minamahal. Because I believe na hindi lamang po ito tungkol sa usapin ng mental health. It's not about mental health issue. Kundi kakulangan ng awareness sa gospel among the young people. So young people, if you could invite your friends who need the Lord Jesus Christ, bring them here, especially those who are broken-hearted, those who are losing hope to live.
Bring them to the church, to Jesus. Because life is sacred. Kaloob ito ng Diyos. Sila'y nilikha din ng Diyos. At isang malaking kasalanan ang wakasan ng sariling buhay. Kailangan natin, mga minamahal ko, mga kapatid, na lalo pa nating ipahayag ang gospel. There's always hope in the gospel, in the Lord Jesus Christ. So, suicide. You should not commit suicide. Ang commandment din po na ito ay nagpapakita ng kaibahan ng tao sa isang hayop. Only man bear the image of God. Animals don't have the image of God in them. Man is God's image bearer. Kaya yung pagpatay ng baby, we call it abortion, tama? Yung mga ina na nabuntis ng maaga, ayaw gusto manatiling dalaga, papalaglag yung anak. Abortion. Kasalanan nito sapagkat ang bata na sinapupunan ng isang ina ay nilikha rin ayon sa wangis ng Diyos. Hindi siya po pwedeng itulad sa isang aso o pusa na pwede mong itapon pagkatapos may silang. Kung ikaw ay natatamad na mag-alaga ng sangkaterbang pusa, dalhin mo sa creek. Hindi mo na kayang pakainin, o di nangyayari yan. Pero merong anti-animal cruelty act. Saan ba tayo pupunta? Anyway, hindi ko po nais na kayo ay maging mabangis o violente rin sa mga hayop. No? Pero itong abortion, ito po ay kasalanan. Other countries, legal ang abortion. At ang pagkakaroon ng baby, sinasadya man o hindi, na bunga halimbawa ng rape cases. Yung baby na ayaw mong maabala ka sa iyong buhay pagkadalaga. Yung baby na pipigil, magdadala sa iyo ng sobrang hirap, pambili ng gatas, diaper. Magdadala sa iyo ng labis na alalahanin. Ayaw mo ng iyong baby, ayaw mo ng responsibility. So, ang ginawa mo, pinili mo na siya ay mawala sa mundo. Pinipili mo ang sarili mong kaligayahan ng walang kailangang palalakihing anak, kaya nagpasya kang ito ay ipalaglag. Dahil katuwiran ng batas sa mga bansa na legal ang abortion, ang fetus ay hindi pa daw ganap na tao. Ang fetus ay nakadepende pa rin sa kanyang ina for his life or for her life. Therefore, his life is of lesser value. Ganyan po yung mga may legal abortions na mga bansa. Yung value ng fetus is of lesser one. Mababa ang value niyan. While the mother's life is of greater when it comes to value. The fetus is not yet a person, they said. Therefore, the fetus is not protected by the Bill of Human Rights or the Bill of Rights. What is in the Bill of Rights? That every human being has the right to live. So, ang babae nagpapalaglag ay mas pinipili ang personal happiness or material well-being kaysa maging responsabling ina. Pero alam natin na it goes against conscience. Nakitilin ang buhay ng bata nang walang kamuwang namuwang na bata sa sinapupunan. It goes against conscience. And yet, in spite that there is conscience dictating that this is morally wrong, nagagawa pa rin na may palaglag ang baby. Meron naman ang mga nagsilang ng baby, hindi nga pinalaglag,
Ngunit pagkapanganak, iniwanan sa basurahan. And I believe this is also killing. Ganito na po ba kagrabe ang ating lipunan? What is the church doing to address this issue? We should always share the gospel. There is hope. Kahit sa mga bata na nagkaroon ng ganitong karanasan, na buntis ng maaga at hindi kayang harapin ang kanilang situation. So, suicide and abortion, they are actual murder. What about self-defense? Ano ba yung self-defense? Well, kasama sa self-defense, I believe, the use of lethal weapons of those who are in authority like the policeman. And then, yung self-defense, yung pagpatay para pigilan yung krimen na gagawin sa kanila. Like, let's say, hahalayin yung babae, papatayin o hold the pen. And so, idinipensa yung sarili. What about that? Yung pagpatay during the time of war. Halimbawa, kung dumating ang mga Chinese people dito, they are trying to invade us. How are we going? Who will enlist? I will. But I don't know what is my role. Maybe I will just encourage the people. They are called justifiable homicide. Well, in my view, I was trying to find out whether this is biblical. Somehow, how I couldn't find any satisfactory answer to this. But anyway, maaari pong ito ay hindi sakop ng Rorschach na intentional murder, right? So, for that matter, hindi mo nalalabag ang sixth commandment. If you don't have that intention to kill, rather you just have to defend yourself, your family, your property. I think that is another. Pero hanggat maaari, no? Hanggat maaari, bilang mga Kristiyano, wag po tayong bumatay. Hanggat maaari. Sa sandaling masadlak tayo sa ganoong situation, sa panganib, sa kamay ng taong masama. Kung kaya pong iwasan natin ang taong yung masama, tumakbo tayo. Tumakbo tayo. Iwasan natin. Subalit kung hindi na po natin talaga kakayaning iwasan at talagang nangangalib ang iyong buhay, ang buhay ng iyong family, ang iyong hari-harian, kailangan mo talagang ipagtanggol ang iyong sarili na maaaring humantong yan sa paggitil mo ng buhay sa taong ito na gagawa ng kapahamakan sa iyo. Pero alam natin na even this right to self-defense are being abused. Right? Inaabuso rin. Kasi kailangan patunayan na ito ay talagang hindi intentional. Idinipensa mo lamang. Pero dahil naaabuso nga, ginagamit para makaiwas sa asunto. Si King David po, he was not allowed by God to build the temple. Because he is a warrior king. He has killed a lot of enemies of Israel. And so God wants a man, a king, si Solomon, no? Na payapa, na mayroong kapayapaan, hindi ganoon maraming napatay. I don't know the reason why God did this, but we could find that is the reason why God did not allow King David to build the temple. Rather, his son Solomon, siya po yung gumanap. Anyway, yun po, murder, suicide, self-defense, abortion. Well, sa puntong ito, nais ko naman pong ibaling ating pansin because as I have mentioned already at the beginning of the sermon, before the actual committal of murder, there is already happening inside. Meron na pong kasalanan na nag-uudyok para gawin yung actual na murder, right? Kaya sabi po sa Heidelberg Catechism sa question 106,
Does this commandment refer only to murder? Ang answer, by forbidding murder, God teaches us that He hates the root of murder. So for Heidelberg Catechism, hindi lamang yung mismong actual na pagpatay para hindi mangyari yung actual na pagpatay. Ang gusto, ang kinamumuhian ng Diyos ay yung mismong ugat o dahilan kung bakit pumapatay. Ano yon? Envy. Kapag kainggit. Bago pumatay na inggit muna. Hatred, anger, and vindictiveness, paghihigante. In God's sight, all such are disguised forms of murder. Sa paningin ng Diyos, yung mga naninirang sa puso na yan before the actual murder took place ay anyo na rin ng pagpatay at pagkakasala laban sa Diyos. So tinuturuan tayo ng utos na ito na hindi lamang talagang actual na pumatay, kundi maghalit tayo bilang mga mananampalataya sa mga nasa loob ng ating puso na siyang pinag-uugatan ng aktual na pagpatay. Ano po ba yung ugat na yan na nasa ating kalooban? Binanggit ng Heidelberg, pagkainggit, pagkapuot, pagkagalit, paghihigante. Ano po? Yan po ang tawag ni Dr. Michael Horton is secrecy. Secret murdering. At yun po ay bunga ng laman, ng gawa ng laman in Galatians, especially chapter 5, verse 19 to 21, especially binanggit sa verse 21, yung aktual na pagpatay. And during the time of the Lord Jesus Christ, pinagtibay niya po ito, na hindi lamang yung actual na pagpatay, literal na pagpatay, ang paglabag sa kautusan, sa ika-6 na utos, kundi mismong yung pinanggagalingan na naububuong kasalanan bago ang pagpatay. So in Matthew 5 verse 21 to 22, part ng Sermon on the Mount ng ating Panginoon, it says in Matthew verse 21, chapter 5, narinig nyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. The Pharisees and the Jewish people understand this, that it is sin to murder. But they practice this. Ano yung pinapractice ng mga Hudyo sa panahon ng Panginoon? Ngunit sinasabi ko sa inyo ng bawat napopoot sa kanyang kapatid ay manalagot sa hukuman, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. So in other words, anong pinapakita dito ng ating Panginoon? Yes, murder or sin. Pagpatay ay kasalanan, pero dapat alam natin na hindi lamang actual na pagpatay, kundi maging itong mga nangyayari sa kabuturan ng puso, katulad ng pagkapuot sa kapatid, ay bahagi na ng paglalabag sa ika-6 na utos. Ang pagkakaroon ng puot sa puso laban sa isang kapatid sa pamagitan ng masamang pagkilos laban sa kanya, masamang pananalita laban sa kanya, at maging sa tagong bahagi ng pag-iisip, yan ay aktual na rin na paglabag sa ika-6 na utos. Yun po yung tinuturo ng salita ng Diyos sa atin. So, gusto ng Diyos na kamuhian natin yung ugat na nasa puso kung bakit nagagawa ang pagpatay. No? Doon tayo mag-umpisa. Hindi natin kailangang literal na makakomit ng pagpatay para lamang tayo, mga mananampalataya, mahulog sa kasalanang ito. Sapat na yung mapuot tayo sa isang kapatiran na hindi natin nakakasundo.
ay tayo nagkakasala. Nahulog na tayo sa pagkakasala, sa paglabag sa utos na ito. 1 John chapter 3 verse 15. Anong sabi? Mamamatay tao ang napopoot sa kanyang kapatid. Ganun po sinabi ng Bible. The one who hates his brother is not just not a liar, but a murderer. Okay? Bigat, ano? Hindi mo pa pinapatay yung tao mismo, napuput ka lang, pero you are already committing this sin. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Eternal life it's not for those who killed. So we have this like literal and secret kind of killing. So this is very, very serious. Hindi lamang natin nalalabag ang ika-6 na utos pamagitan ng pagkakaroon ng puot laban sa ating kapwa. Okay? Hindi lamang daw yon, kundi maging sa ating kabiguang gawa ng mabuti ang ating kapwa. And if you read the whole context of 1 John chapter 3, ito'y tungkol sa pag-ibig sa kapatiran. Kung merong dito na nakaririwasa sa buhay at nakita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinauwi siya ng walang dala, ito ay hindi lamang kawalan ng kanyang pag-ibig, kundi ito man ay paglabag na rin sa sinasabi ng ika-6 na utos. Sabi ni Martin Luther, if you send a person away naked, when you could clothe him, you have let him freeze to death. Well, sa kanilang context, nakita mo yung isang tao, walang damit, winter, namatay, meron ka kakayanang bigyan ng damit, you didn't do it, you let him freeze to death. If you see anyone suffer hunger and do not feed him, you have let him to starve. Likewise, if you see anyone condemned to death or in similar peril and do not save him, although you know ways and means to do so, Martin Luther says, you have killed him. It will do you no good to plead that you did not contribute to his death by word or deed, for you have withheld your love from him and robbed him of the service by which his life might have been saved. Our failure to do good to anyone who are in need, especially if we have the ability and the time and the schedule, the opportunity and capacity to do, that is also a violation of this commandment. Kung pinabayaan natin ang mga tao na mapahamak, masaktan at mamatay, kahit na may kakayanan tayong tumulong, tayo rin po ay guilty, although we could not admit it. Kaya po, in one way or another, everyone is guilty here. I am guilty. If I just pass through, humingi ng tulong, hindi ko natulungan, I have the ability to do so. Every one of us is guilty somehow, right? If we fail to do good to our fellow men, if we have the capacity and opportunity to do so, especially to those who needed our help, all the more we are guilty. Because all men are created in God's image, bearing God's image, kaya bawat isa na tao ay mahalaga. Mula sa mga sanggol hanggang sa mga elderly people, especially at the elderly who cannot even help themselves, we have to. Magkakasala tayo ng pagpatay kung sila man ay ating aabusuhin. Gagamitin lamang natin ang mga taong ito for our self-benefits. At kung gagawan talaga natin sila ng literal na kasamaan,
we are guilty. So, mga kapatid, let us seek to do good to people and not to harm people. Hindi lamang pala sapat na huwag gawa ng masama ang mga tao, kundi dapat din pala gantihan ang ating kapwa na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At tulad pa rin natin, sila at tayo isa, makasalanan at nagkakasala. Kahit na po tayo ginagawa ng kasamaan, do you know that even the Lord Jesus Christ commanded us to even love our enemies, to do good to them, to pray for them, and not to curse them. Therefore, sa halip na kasamaan, ang turo ni Jesus, our Lord, is to love even our enemies. And this is hard. We know. It is only by God's grace. When the murderer of my father went hiding after 6 years, siya po ay nahuli. I was the one who facilitated that. The case was already archived in the court. Nobody seems to care anymore. So I went there because alam ko yung mga lugar na pinuntahan, pinagtataguan. So I took the warrant of arrest from the judge, and then I gave it to the police, and then I made a covenant with the police. So if you will capture this man, so I don't want to disclose whatever happened. So pumayag yung mga police, and they went to San Antonio, Quezon Province. First week, they attempted to capture the man, but he was able to escape. And then the parties of the family went to me. They said, gusto namin mag-areglo. Let's come to amicable settlement. And I said, no way. And the following week, the guy was captured. He was put to jail. And you know what we did? My pastor and I went to see him. And I said, I forgive you. He was in jail. His wife was there. His wife became a Christian later on, and he died. And by the way, that person died already, but he never changes. Anyway, that happened. Ang hirap, magawa mong harapin yung taong pumatay sa tatay mo na gusto mong patayin, puntahan mo sa bilangguan. And I said, sana hindi na ito maulit muli sa ating lahi. Sa halip na tayo, magkakamag-anak, ang nagsusuporta, nagtulungan, let us end it here. Ayaw kong pumatay, ayaw mo rin pumatay. So, wag na mangyari ito sa ating mga anak, sa ating mga apo. Let us end it here. And then the pastor prayed. So it really happened. But sometimes I want to tell you that whenever I found myself that I have to do big decisions in life and I need someone to guide me as a father, I don't have anyone. So sometimes I feel like I'm a fatherless. But because we do have the Father in heaven who guides us into all His truth, we are still standing no matter what life gives us because of His grace. In other question of the Heidelberg, I think in 107, it is not enough, this is the answer, no? It is not enough then that we do not murder our neighbor in such a way. Ibig sabihin, sapat na ba na huwag gawa ng masamang ating kapwa? Heidelberg Catechism says, no. By condemning envy, hatred, and anger, God wants us to love our neighbors, ourselves, to be patient, peace-loving, gentle, merciful, and friendly toward them, to protect them from harm as much as we can, and to do good even to our enemies. Yun po tayo. We are a new creation in Christ. We cannot do it. We need the grace of God. Marahil nagtatanong po tayo ng ganito, mayroon po bang talagang Kristiyano na aktwal na nakapatay ng kapwa? Of course, yung mga pulis na Christian,
na inaatake ng kriminal, ano? Mayroon na po. Pero maraming Kristiyano ang nakakakomit talaga ng actual na ito. Ng pagputay sa kanilang puso. Because sa sandali magtanim ng galit, inggit, at puot ang isang mananampalataya sa kanyang kapatid o sa mga tao, we believe and we agree with the Heidelberg na ito po ay matuturing na rin na isang paglabag dito sa sixth commandment. So we may never be guilty of literal killing, but when we abhor this kind of, envy, hatred, malice, we're already killing the person inside of us. Napakayaman naman po ng biyaya ng Diyos sa atin. When we repent from this kind of sin, the sin including the sin of murder, and every sin that we can commit, there is always grace available for us. Because ang grace ng Panginoon sobrang yaman. In the Bible, we will find that there are at least 2 murderers. 3 mamamatay tao na nagkamit ng biyaya, pagpapatawad, at ginamit po sila ng ating Panginoon. So even if you have committed literal murder or hindi yung literal na murder, God can still use you. God can still forgive you. I'm referring to Moses. Moses saw na yung kanyang kababayan ay inaatakan ng Egyptian, nagpigmamalupitan. He looked around, seeing no one, pinatay niya yung Egyptian. Pero kalaunan, natagpuan na siya, pinatay niya talaga. Binaon niya sa buhangin, and he fled to Midian. But we know what God did. He restored Moses, and He even used Moses, the first murderer na ginamit ng Panginoon. Second is King David. We know that King David, while he was alone on top of his house, nakita niya si Bathsheba at nagkaroon siya ng lust, at sabi nga ng ating elder ay he raped that woman against her own will, and then nagbunga yung kanyang ginawa kay Bathsheba. And then anong ginawa niya? Ilagay mo si Uriah the Hittite saan? Sa front line. Pagkatapos umatras kayo para si Uriah na asawa ni Bathsheba ay mamatay. And that is murder. King David. But we know who King David is. He was called in the Bible the man after God's own heart. He was used by God. And the third person is the Apostle Paul himself. In Acts 7, we would find that during the time that Stephen, the first ever Christian martyr in the Bible, was stoned to death, nakita natin that Paul was the one who took care of the clothing of those witnesses who casted stone kay Stephen. His name was Saul before becoming Paul. So these 3 examples of murderer in the Bible receive grace upon grace, receive forgiveness, and they are used by God to further His cause and His kingdom. This man have committed murder directly, but God's grace is richer than their sins. They were forgiven, they were cleansed, and God used them for His glory. So as I am, tayo po inuutosang huwag malakit ng ating kapwa in this 6th commandment. Inuutosan tayo huwag magtatanim ng puot, ng galit sa ating puso laban sa ating kapwa. We are also commanded not to harm ourselves, even our own self. Na maging tagapag-ingat po tayo ng buhay ng lahat ng tao as much as possible as God gives us opportunity to do so. Huwag nating ipagdadamot ang ating kakayanang tumulong upang makapag-save ng buhay, lalo na yung mga nagugutom na walang makain, mga ulila at mga palaboy.
kung binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tumulong. Our partnership with Kalungan Foundation is doing the same. Because most of our kababayan dito sa City of Muntinlupa ay binaha. They will come here monthly basis. They will receive food packs. And I hope you guys, mga kapatid, please be part of it, distributing tracts. You could talk to them one-on-one and pray with them, pray for them. You could do. We have ministry here. So please, huwag natin ipagkait ang pinakamaiging pagliligtas ng buhay, ang makakilala sila, maligtas sila mula sa kamatayan, sa apoy. And if we fail to do so, even though we have this ability and time and resources to help, at kung mahulog tayo sa hatred, mahulog tayo sa slandering ng sa ating kapwa, we should go back to the gospel. Why the gospel? Because alalahanin natin na nag-utos sa atin not to murder, ay namatay din. Actually, he was not just a victim of murder. Siya ay pinatay talaga, na ang kanya namang kamatayan ay naging kabayaran ng ating pagsuway at ng ating pagkakasala ng pinatay na Jesus. He is so innocent sa lahat ng kasalanan na ipinaparatang sa kanya ng mga Hudyo at the time. Subalit, for our sake, binata niya ng may pag-ibig ang hirap, ang sakit, hanggang sa kanyang huling hininga, upang ikaw at ako na mamamatay tao sa harapan ng Diyos, ikaw at ako na mamamatay din ng walang hanggang kamatayan sa dako ng pagdurusa sa impyerno, the moment you believe in the person and work of the Lord Jesus Christ on the cross, you will receive complete total forgiveness of your sins. And God will grant you that grace of mercy. So let us, every time we fail to obey this sixth commandment, let us go back again to the Lord Jesus Christ. The gospel that set us free from the curse of sin, law, and death. Ito yung parusa nagdudulot sa atin ng pagsuway sa ating kasalanan, upang sa pamagitan ng bagong buhay na binigay ng Diyos sa atin, ay makalakad po tayo sa pagtulad kay Kristo, sa pag-ibig sa kapwa, at sa pagsusulong ng buhay, at hindi sa pagpatay. Let us all come to the Lord in prayer. O God, here we are, our failure to do good even to our enemies, our failure to save life, if we have time, resources, and the opportunity to do so. Ito po, Panginoon, ay nangyayari sa amin. Kami na inyong mga anak. We fail most of the time. We abhor sin. We abhor hatred in our hearts against our neighbor, against our brother or sister. So, Lord, we ask for your forgiveness and cleansing. We ask, Lord, that you take away this hatred, that you clean, Lord God, ang aming mga puso na to. Sa kaibuturan ng aming puso at isip, we are already committing this sin. And so, Lord, we need your grace. Help us, Lord God, to do good to people, to save life, and to be your instrument, especially the life, eternal life, that we could share to the people who are dying without knowing Jesus Christ. Help us to be your instruments. Thank you, Lord God, for your wonderful teaching upon us today. We cannot on our own follow and obey, but with you, with your grace, we need your help. For your glory, in Jesus' name, amen.